Llanes Village. Ano yung condominium sa Bonifacio? Doon noong matagal po kasing humihingi ng pagkakataon itong pamilya ni Benhar para makausap si Benhar. Mhm. At nung pumayag si Reynald Lim, ay dinala ni Reynald Lim sa Pacific Plaza Tower si Okay. Benhar. Oo. Oo. Tapos, Pero hindi doon po tinago si Benhar. anong ginawa niya sa Pacific Plaza? Yun lang po. Doon dinala ni Reynald Lim si Benhar para makausap ng pamilya. Hmm. Ay ano naman ho ang patunay nitong sinasabing kapatid ni Benhar, si Annabel Louie, tungkol dyan kay Benhar? Detention. Yung ang sinasabi po niya kabayan ay yun nga na dati nang nakasaad yan sa kanyang sworn statement magmula pa noong March 8 na yun nga hindi nila makontak, hindi nila nakakausap si Benhar at mula noong December 19 hanggang nung sumulat kami noong March 8 ay 2 beses lamang nilang nakausap. At nakausap lamang nila dahil pinayagan sila ni Reynald Lim. Na makausap po si Benhar. Opo, kaya doon din po naisaad sa salaysay niya yung kung paano ba nag-umpisa yung sinasabi nilang pag-detain kay Benhar. Opo, opo. Oo. Oho. Doon daw ho sa pakipag-usap nila, doon kay Lim, Reynald Lim, ano daw ho napag-usapan? Kwan po ito, nakalagay din po sa text messages na yung palitan po ng text messages Ni? sa pagitan ni Reynald Lim at saka yung pamilya ni Benhar. Okay. Si Reynald Lim na rin po ang nag-attach yan sa counter affidavit niya eh. Kaya ipinapakita namin noon kay Fiscal Navera na yung counter affidavit mismo ni Reynald Lim ay ang nagpapatunay na talagang dinetain nila si Benhar dahil si Reynald Lim ang nagdidikta kung kailan nila pwedeng makita si Benhar, kung saan nila pwedeng makita at kung kailan. Pwedeng makita? Opo. Aha. Ay, totoo bang sinabi sa kwento ni Annabel Louie Riario, yung kapatid nga ni Benhar, totoo bang sinabi ni Annabel na binanggit daw sa kanya nitong si Reynald Lim na aminin mo na, yun si Benhar, aminin mo na meron ka mga itinatagong transaksyon o kaya ipapatayin kita. Tama ho ba yan? May mga ang nasabi po sa akin ni Benhar at saka nung tinatanong po siya ng NBI ay nababanggit nga po yan na may pananakot na ginawa kay Benhar. Kaya naman po siya hindi daw umaalis dahil natatakot siya na mapahamak siya o yung kanyang pamilya. Yun ang sinasabi. May lumalabas na nagbanta nga daw itong si Reynald Lim na... Ang maalala ko kasi kabayan na nababanggit nga nila noon daw ay laging inuulit ni Reynald Lim kay Benhar na convicted na nga raw siya. Kasi may kaso po si Reynald Lim na convicted po siya sa Kevlar case. At ang sinasabi niya ay, convicted na ako. Kaya ko nang gumawa ng kahit ano para sa kapatid ko. Oho. Ganun ho ang lagi niyang sinasabi daw kay Benhar noon. Kung convicted siya, anong nangyari sa kaso? Nakakuan po siya on probation eh. Ganun ba? Marami ho silang na-convict doon sa Kevlar pero ginawa po na probationable yung sentensya. At yung iba po doon ay basta inakwit kagaya ni Ginang Napoles na napunta na-ideposito sa account ni Ginang Napoles yung 7 cheque na pinambayad ng Philippine Marines doon sa Kevlar. Na-acquit naman si Ginang Napoles. Acquitted pa rin sa kabila noon. Okay. So ano ang pinagtapusan ng unang hearing niya, yung sa Makati?
Actually, pangatlong Pangatlo, oo. araw na po yan, kabayan eh. So anong pinagtapusan ho? Ang report po sa akin kahapon ay merong isinisingit na issue si Attorney Kapunan. Hinahanap yata niya yung sulat Na? na sikretong ipinasa ni Benhar doon sa kapatid niya, si Annabel. Oh, meron ba? Hinahanap po nila yon. Nandun naman ho sa record ng piskalya noong preliminary investigation Oh. at ang original po niyan ay nakasama doon sa isinumiti namin kay Secretary de Lima noong March 8 pa. Naku. Ah, Wala kaya na, wala na kayong Xerox copy or what? ay meron po. Meron pa rin. Meron namang kopya si Piskal Navera, pati naman ho yung kwan yung abogado ni Reynald Lim at saka si Janet Lim, Oh, Janet Napoles, noong preliminary investigation pa lamang, oho. ay nabigyan ho sila ng kopya at yung portion nga ho ng sulat ay nireproduce ni Fiscal Navera doon sa resolution niya. Ngunit medyo mali nga po yung pag-reprint nila doon sa resolution. Okay. Okay, so ano ang susunod na hearing o anong pag-usapan? Sa susunod na Lunes po ay magpe-presenta kami ng isa pang witness ulit para mapatunayan nga po namin na talagang nagkaroon ng detention yung kinulong nila si Benhar. At maisingit ko lang ng mabilisan, kabayan, Opo. yung sinasabi ni Attorney Kapunan na may nagdidikta sa akin o sa mga whistleblowers na kung sino lamang ang pangalanan, Oo. mas maganda po siguro kung banggitin niya yung sinasabi niya para malaman natin kasi the public deserves to know all of this Lalong-lalo na yung sinasabi niya na may nagdidikta sa amin, napaka-seryoso po yan dahil ibinanggit namin ang pangalan ni Senator Estrada, si Senator Jinggoy, si Senator Bong Revilla noong March 8 pa lamang. Nung una pa lang. Opo, Oo. at maraming mga congressmen. At wala pang kumakausap sa inyo kahit sino pa nun. Wala po. Oho. Kaya sabihin ni Attorney Kapunan, otherwise, isa na naman yan sa mga hindi niya maiwasan na akusahan siya na gawa-gawa na naman niya yung mga kwento yan. Kagaya po nung sinabi niya noon na drug addict daw si Benhar, na bakla daw si May mga Benhar. lalaki, oo. Nanlalalaki daw. Baka naninilip siya. O si Attorney Baligod po ay extortionist daw o ambulance chaser o peke daw ako na abogado. Oho. Na hindi, puro naman po kasi nungalingan. Sabihin ho niya ulit ngayon kung sino yung sinasabi niyang nagdidikta. Para naman pati ako, malaman ko rin po. Okay. So, by next hearing, ano ine-expect ko natin? Baka maipresenta na rin po namin si Benhar sa susunod po na Lunes. Yun ho bang sinasabi ng panig ni Napoles na mga pari daw na testigo, yung ba'y humarap na, hindi pa? Hindi pa po, kabayan. Hindi pa yung yun nga, doon sa counter affidavit ni Reynald Lim at saka si Janet Napoles, ay sinasabi nila na parang 6 yata na pare yung testigo nila na pumirma ng affidavit. Ngunit pag titingnan mo po yung affidavit, hindi naman po pumirma yung 2 pare na sinasabi. So ilan lang, may nakapirma? May nakapirma po na mga Chinese po ito na pare Chinese? Oo, mga Chinese ano po na... Ano sinasabi po? Sinasabi nga raw po nila na nakikita daw nila si Benhar doon at parang wala naman daw senyales na ikinulong siya. Pero nakikita nila doon sa kwarto na hindi na nandun lamang si Benhar, hindi umaalis po. Hindi sa receiving room or sa visitor room, yung mga parang nilagay po siya sa isang guest room po. Guest room, okay. Itong mga Chinese na ito na pare nasa Pilipinas o yan o siya naka-duty yan? Siya naka-assign? Parang
wala po silang Parish? oo, wala po silang paris. Parang nandito lang sila para mag-aral po yata ng additional na kailangan nilang aralin at Oo. ang kasama po nila si Monsignor Ramirez. Si, Yung, si Monsignor Opo. Ramirez ay testigo rin, hindi? Nagpirma rin po siya, Okay. ngunit nung stage ng preliminary investigation ay sinasabi nga po namin sa piskalya Na, na mahirap paniwalaan si Monsignor Ramirez dahil una, tumatanggap siya ng monthly stipend na 150,000 kay Ginang Napoles. okay. Lahat ng dialysis niya or hospitalization niya, si Ginang Napoles ang nagbabayad. Lahat ng tour ni Ginang Napoles abroad ay kasama rin si Monsignor Ramirez. Ramirez, okay. At lalo na po ngayon, recently ay naglabas ng isang statement ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na dumidistansya doon sa ginagawa ni Monsignor Ramirez. Ay, si Monsignor Ramirez ba ay humarap sa hearing? O, Hindi pa haharap po. sa hearing? Malamang po, Malamang. ihaharap Okay. ni na Ginang Napoles. Yung magandang abangan ho, yung pare at saka si Monsignor Ramirez. Ayun po ang Kung anong maganda sasabihin. talaga po. Oo. Opo. Okay. Attorney, maraming salamat po at magandang umaga muli.